Ayun, so good day ulit sa inyo guys. Welcome back dito sa ating Palaboy Trader na Crypto Koto channel. At meron naman tayong isang games na re-reviewin guys. Medyo kakaiba yung concept nitong si Galactic Arena. Kasi nga meron siyang iba't ibang mga characters po galing sa ibang games natin. So dito si Galactic Arena, meron siyang mga sariling heroes kasi may parang battle mode dito eh. So meron siyang mga heroes na native sa kanya, and then yung iba na pwedeng bumisita sa kanya. So yun yung very unique dito kay Galactic Arena, the NFT Burst. Kasi yung iba is galing kay Crypto Zone, tsaka yung iba nating characters mamaya titignan natin. So pwede rin pala yon kasi mga NFT sila, di ba? Mga non-fungible tokens sa mga characters, interchangeable sila. Yun yung pinaka-unique dito sa games natin na si Galactic Arena. So ngayon, titignan po natin kung anong meron dito sa kanyang website. Pasadahan natin yung kanyang video, gameplay, NFT characters, roadmap, yung mga partners niya at saka ng konti dito sa kanyang white paper. Tapos bibili tayo ng characters mismo kasi yun nga, meron tayong token na binili naman sa kanya. Okay? Ayun, so welcome guys dito sa ating Palaboy Trader na Crypto Koto channel. So yun nga, please don't forget to subscribe para updated ka po dito sa ating mga reviews. And then ngayon nga, isa sa mga titignan po natin na games na nagpapareview sa atin, itong si Galactic Arena. So the NFT Burst naman yung tawag niya sa kanyang pinaka-website natin. So welcome to the Galactic Arena. This is the battlefield everyone has been waiting for kasi nga pinagsama-sama niya yung iba't ibang NFTs gamit nga itong pinaka-website niya. Yung iba bisita natin and then makakalaban natin sila. Ayan. So yun yung maganda sa kanya. At least hindi lang yung mga native na nandito sa loob ng games natin kasi ang pinaka-concept naman niya, sabi niya, paano pag yung mga games, yung mga characters sa isang games mahina and hindi sila pinapansin or masikat yung iba, di ba? So at mas maganda yun kung masikat yung iba. So pwede silang mag-merge dito sa ating Galactic Arena. So yun yung pinaka-unique naman sa kanya na nakita natin. So, yun nga, pasada natin kung anong meron sa kanya. So, makita mo naman dito pa lang sa kanyang intro na website. So, ang ganda rin ng graphics niya, di ba? So, gusto natin yung mga ganito. Magaganda yung drawing. So, ibig sabihin, pinaghirapan po na gawin naman yung ating website. So, ayan, tingnan natin kung anong meron sa kanya. Meron siya ditong intro na video. Ayan, so pwede natin tignan to para alam natin yung anong meron dito sa pinaka-game natin. So, bibili ka nga dito ng mga ayan yung mga characters natin. So, and then, ayan, pipili ka lang kung ano yung gusto mo. Ayan. So, marami siyang game modes dito guys. Meron siyang spin the wheel, yung ating PBE sa kanya. So, kung maswerte ka, pwede kang mag-earn ng mga tokens. So, by the way, yung token natin sa kanya is yung ating gun token naman. So, mamaya tingnan natin yung kanyang contract address. Ayan. So, yan yung mga characters natin, di ba? Parang iba yung drawing pero galing po yon sa ibang NFT burst. Ayan. So, yan yung player versus player naman nila. Ayan. So, galing, di ba? Tapos, meron pa siyang concept, parang battle royale eh. Ayan, sama-sama naman yung mga characters. So, kumbaga, matira yung matibay naman sa kanya. Ayan. So talagang kung mahilig ka sa mga battle modes, one-on-one, or group, team by team, pwedeng-pwede dito sa Galactic Arena natin. Yan. So, stay tuned daw tayo sa kanya kasi yun nga, marami siyang gagawin pa na features maliban dito sa mga nakita natin sa ating pinaka-video. So, ito yung isang una na pinaka-game na nakita natin sa kanya. Yung kanyang tawag niya dito is yung kanyang PBE. Welcome to the Carnival. So, parang spin the wheel lang naman yung pinaka-concept niya. And then, pwede kang manalo ng mga rare na prizes dito sa kanya. So, alam ko pwede rin yung tokens eh. Pero, mas maganda, syempre, either yung mga items na kailangan mo para ma-upgrade mo. Syempre, mas malaki, may rarity din yung mga cards natin dito or yung mga characters natin. So, nag-upgrade din sila depende sa binibili mo sa kanila. So, pwede mo siyang i-upgrade. Ayan. So, and then next, yung isa sa mga games dito, yan, click mo lang yung next dito and then makikita mo. Ito yung The Cage naman yung tawag niya sa kanyang player versus player. So, isang real-time na player versus player. So, mag-i-stake ka dito sa kanya and then bet your character to win the battles. Pwede ka mag-earn ng BNB,
BUSD or gun. So, what are you waiting for? Sabi nga niya. Pero ako, mas okay na ako sa gun kasi pwede kong i-upgrade yung ating characters kapag nanalo tayo dito sa ating player versus player. Tapos later on, di ba, parang may battle royale pa na pinakita doon sa video. Pero ito yung isang upcoming na features niya. Meron siyang fight the boss. So siguro hindi ko pa masyadong makuha kung ano ba yan, individual ba yan or team play yung gagawin natin para ma-fight natin yung boss po. Pero yun nga, medyo suspense pa sa ngayon. Antayin po natin yung kanyang next mode na ito naman. Ayan, so dito sa bandang baba, nandito po yung mga galactic heroes natin. So ito yung mga native sa kanya na makikita mo si Goko Sensei, si Master Kan, si Suki, Sunuda, then later on magkakaroon pa siya si Formax, si Syntax, at saka si Sirax natin. So, yan yung native. Ibig sabihin, ginawa mismo yan ni Galactic Arena. Tapos, yung mga bisita naman natin sa kanya, ito po siya. Ayan. Galing pala to kay Polka Monster. Ayan. So, ang dami nila, no? Si Benusol, si Arbak, si Dakiti. Ayan. Marami siyang dragons dito. So, siguro kung alam mo tong games na to, Polka Monster, so, kilala mo po sila. Ayan. So, hindi ko pa sila nakikilala. So, ngayon ko lang nakikita. Pero, di ba, ibang-iba siya doon sa ating mga in-game na characters. May advantage, syempre, kapag ginamit mo na characters is in-game. So, mas kukunti yung pwede mong gastusin sa kanila or medyo mas maganda ng konti yung reward mo. Kasi pag ikaw ay visiting hero, so actually, pag may NFTs ka, halimbawa may version ka galing sa ibang games, pwede mong dalhin dito. So, yun nga lang, kailangan mo bumili ng gun token, i-stake mo siya. So, staking lang naman yun, guys. So, makukuha mo din siya after 24 hours naman. So, yan yung ating Polka Monster. And then, meron din po siya galing sa ating Crypto Zone. Ayan. So, naghalo-halo, Battle Royale yung makita natin dito. So, yun yung maganda na features niya, di ba? So, kung sanay ka dito sa mga Crypto Zone na characters mo, magagamit mo siya. And then, kung sanay ka naman, ikaw, nauna ka dito sa Galactic Arena, at least alam mo yung mga characters na gagamitin mo naman sa kanya. And then next guys, is tingnan natin ng konti yung kanyang roadmap. So Q3 is tapos na tayo, na-develop na niya yung kanyang website. Q4 is mga private sale is tapos na rin to guys kasi meron na siyang token guys eh. So na-launch na yung token niya. Makikita mo na dito sa ating PooCoin. So yung cost ng kada token niya is so mura lang siya, 0.01169. So kung papasok ka dito sa game, mamaya tingnan natin kung magkano. Actually nasa halos 1.5 lang yata yung isang character natin dito kung bibili ka naman sa kanya. Ayan. So later on, by Q1 2022, mag-a-add pa po siya ng additional games. Ito yung maganda sa kanya. Tapos magli-list siya sa CEXS natin. And then approve NFTs for staking. So pwede ka na rin mag-stake later on. Q2 2022, so medyo mahaba yung yung roadmap natin sa kanya. Meron siyang additional 15 games. Q3 additional 20 and then marami pa siyang update na gagawin. So kumbaga, medyo long term yung game natin na to, si Galactic Arena. So yun yung maganda sa kanya, di ba? Ibig sabihin, tatagal po yung ating laro sa kanya. So ito yung kanyang mga partners guys. Ayan sino Binance, CoinMarket. So chinek ko, alam ko wala pa siya eh. So ongoing pa lang naman kasi yung mga listing niya. So aantayin po natin yan. Tapos pwede mo double check yung iba dito na sinasabi niya na ka-partners naman niya. Okay? So yan lang yung makita natin. Tapos yung mga community natin dito sa kanya. So follow mo na lang itong si Galactic Arena para yun nga sabi ko sa inyo is alam mo po yung mga nangyayari dito sa ating pinaka mismong game naman. So ngayon, meron na tayong gun na token sa kanya guys. So yung token niya pala, mabibili mo sa Pancake Swap. So madali lang naman bumili, di ba? Marunong ka na sa kanya. So gun lang. Tapos yung kanyang contract address, ayan. So ito pala yung kanyang contract address. Meron siyang 12,000 addresses na gumagamit na. So copy mo na lang to. Tapos yun yung ilagay mo sa kanyang Pancake Swap para makabili ka po ng kanyang pinaka-token naman. So pag clinic mo itong play now para makapasok ka sa kanya, halimbawa meron ka na nabili na token. So ito naman yung lalabas na website natin. So nakakonect na yung aking account. So ayan yung aking MetaMask address. Pwede ko siyang i-disconnect para makita nyo. Ayan. So and then kukonek ko siya. So ganyan lang siya. I-click mo yung ating MetaMask and then automatic meron na siya. Tapos makita mo since meron na akong 4,000 gun, so yun yung gagamitin ko dito sa ating game. Pero pag tinignan mo yung characters natin, pag nag-shop ka sa kanya, ayan so ito po yung mga characters na makikita nyo. Yung pinaka-minimum natin, so meron siyang medal dito eh. So tumataas yung level ng medal natin, tumataas yung character. So bronze yata tong pinakamababa. So pare-parehas naman siya. Tingnan mo si
Goken Sensei natin 3,000 gun. Ayan, so yung iba 3,000 din siya. So pipili tayo ng isa dito. Etong si Siphon Box, parang ano to upgrade feature. Malay mo makakuha ka ng magandang pang-upgrade sa characters mo. Kasi pag nagle-level up siya, syempre, yung chance mo na manalo dito sa games natin is mas maganda naman siya. So ngayon, pili tayo ng isa. So parang mas gusto ko yung robot. Itong si Sirax natin. So mukhang maskulado yung dating niya. Tingnan natin kung malakas siya. So i-buy po natin siya. I-click mo lang yung ating buy. And then approve mo yung gun for chase. So 3,000 yung gagamitin niya. So sa MetaMask is meron siyang konting gas fee. And so after natin ma-confirm, meron siyang additional confirmation. So click ulit natin siya. Ayan guys, so lalabas sa kanya, buy hero successful, and then nabawasan na po yung aking 4,000 na gun. So 3,000 na po siya. So punta tayo sa ating roster. So nandito po yung ating pinaka-characters na nakuha. Ayan. So nabili ko po itong si Cyrax natin o Cyrax. Ayun guys, so makita mo yung characters natin. Actually, pwede mo siyang i-upgrade dito. Pag clinic mo siya dito, meron siyang cost dito. Pero tinatry ko kanina, hindi ko pa siya ma-upgrade kasi meron siyang sinasabi dito, consume all spins at this rank to be able to upgrade to your rank. Ayan, so hindi muna tayo makapag-upgrade sa kanya. So most likely, pwede nating i-try na yung player versus player naman niya. So meron siya kasi dito, spin the wheel, yung ating PBE. Pero pwede ka rin mag-choose ng ating player versus player naman sa kanya. So, enter natin. Tignan natin kung paano siya laruin. First time ko pa lang naman, guys. So, pwede kang mag-stake sa kanya. Pwede kang mag-deposit. So, hindi ko alam kung magkano. So, subukan natin 300. Okay, so after sa MetaMask, may pinapagawa. Select yung currency daw natin. So, gun na lang. Kasi gun naman yung gagamitin natin. And then, ililist po natin siya. So, may additional gas fee ulit tayo. Ayan, so nakalagay sa kanya, guys, after nun, listed PvP successfully. So, punta tayo sa ating gameplay. Ayan, so after nun, punta ka dito sa player versus player. Ayan, so dito, meron na tayong makakalaban sa kanya. Ayan, so may nakalagay dito, pwede kang mag-challenge ng ibang characters naman sa kanya. So yung iba, may nakalagay siyang win rate. Matataas yung, yung win rate na makakalaban natin. So kasi tayo, hindi pa tayo nakapag-upgrade. So, dapat yung kalaban natin, yung mga ka-level lang natin, di ba? So, i-challenge natin iba or pwede pumili ka ng iba na dito. So, marami din palang nandito na nag-aantay sa kanya. Okay, so pag tinignan mo pala guys, makita mo dito, meron siyang deposit needed. So, hindi ka pwedeng mag-challenge ng iba na mas maliit yung deposit na nakalagay sa'yo. So, yung amount ko lang is konti na lang siya, hindi ganun karami. 1,400 lang, tapos 300 yung in-stake natin. So, ang pwede lang nating makalaban dito, etong isa, si Syntax. Pero silver siya, so most likely matatalo tayo. Pero sige, para makita natin, susubukan natin siya. So, i-challenge ko itong si Syntax natin. Ayan, so meron siyang gas fee. Ayan, so ito na yung battle natin guys. Oh. Ayan, so maglalaban sila. Ayan, kaya lang kasi nakita mo naman yung kalaban ko, mataas yung level niya, di ba? Ayan. Ayan, so talo tayo sa kanya. Ayan, meron tayong defeat. So, okay lang yan. Ayan, so dapat pag pumili ka pala sa kanya guys, yung medyo ka-level mo lang siya. Pero yun nga kasi, meron silang malalaki na deposit dito na nakalagay. Yung final reward is syempre mapupunta doon sa mananalo sa ating pinaka-game. Ayan, so anyway, double check mo lang guys bago ka pumasok. At least nakita natin na kailangan mo medyo malaki yung gun na nakalagay dito para ma-challenge mo yung mga mismong ka-level mo naman sa kanya. Okay? So, yung next na ito try natin, yung spin the wheel, yung ating PBE. Yan. So, try natin guys, yung ating spin the wheel. So, click mo lang to and then pupunta ka dito sa area natin na to. Tapos, makita mo sa kanya, ito yung mga spin natin. So, pwede kang manalo dito ng mga ng experience level at saka yung ace of speeds natin. So, wala pa tayo dito kasi hindi pa natin na-try. So, ngayon, kailangan mo ng 80 na gun per spin. Tapos may 4 na remaining na spins tayo. So, try natin. And then, try natin siya guys. Spin natin. Ayan, approve ulit natin siya. Ayan, so nag-i-spin na siya guys. Ayan, number of spins pala yun. So, dapat mga 4 pala yung nilagay ko doon, no? Ayan, so naka-receive tayo ng 45 gun and 2 experience. Ayan, so okay siya, di ba? So, ayos. Pwede siguro, no? Malito. So, dapat pala nilagay ko dito is dapat 3 or 4 siya. So, anyway, nag-ano naman siya, nag-spin siya. Kahit sabi natin by extra spin. So, isa ulit, try natin siya kasi nga 4 na beses siya. So, 3 out of 4. Yan. So, nag-spin ulit guys. Ace of speeds dapat eh.
Ayan. Laki ng laki ng price dito, 75 gun and 3 experience. Ayan. So, ganoon lang guys. So, hindi pa tayo maswerte, hindi natin makuha yung Ace of Spades. Kasi pang pang upgrade. So, makukuha ko sa kanya, actually nanalo tayo ng gun eh. Yung ating experience points plus yung gun. So, pwede ka palang manalo dito sa kanya. Okay? So, try mo na lang to guys and then check mo yung ating iba pang options ng gaming, yung ating PvP na ginawa kanina naman. Yan, so yun po yung mga game modes na nakita natin dito sa ating Galactic Arena. So at least alam mo na kung ano yung expect mo po sa ating pinaka-game. So bago tayo mag-close, konting pasada tayo sa kanyang pinaka-white paper. So nandito naman siya. So yun nga, ang sabi dito sa white paper, so pinagsama-sama niya yung ating mga different metaverse. And then, magkakaroon sila ng battle dito. Siyempre, kung sino yung mas mataas yung stats, siya yung mananalo dito, di ba? So, nakita nyo na yung mga roadmaps kanina, yun yung mga pinag-usapan natin. Siguro, ang pwede mong bisitahin dito, yung ating, yung game modes na pag-usapan natin eh. Meron siyang carnival, nandito yung mga chances or probability na pwede kang manalo sa ating, yun nga, yung ating carnival spin. So, and then, yung cage, yung ginawa natin na sample na labanan, pero hindi naman tayo masyadong maswerte. So, kailangan mo mag-prepare ng maraming gun para ma-challenge mo yung kapares mo ng level sa kanya. And then, pwede mong i-upgrade yung mga yung level sa mga heroes mo. Yun nga, para tumaas yung level naman niya. So, may mga experience siya eh. So, siguro pag lumampas ka na ng mga 100, magle-level 2 na yung pinaka-characters mo naman. Tapos, may mga rankings din sila dito, guys. So, depende. Meron tayong native heroes dito. Yung price niya is 500 pag bronze 2. Tapos ang rate niya is 50% naman na yung rank badge mo is tataas siya. Ayan. So ito yung mga heroes natin na galing naman sa iba. So medyo magkaiba ng konti yung mga yung mga prices dito. So mas sabi nga sa inyo kanina, mas may advantage ng konti yung ating mga native na hero. So yung shop natin, so nakita mo na kung saan tayo bumili sa kanya. Tapos ito yung mga visiting characters nga natin na nakita kay CryptoZone natin at saka kay Pulka Monster. Ayan. So, kaya nga sabi nga natin, medyo unique tong yung ating pinaka-game na si Galactic Arena naman. Okay? So, yun lang po yung ating review dito kay Galactic Arena. Sana nakatulong sa'yo yung mga reminders natin para ma-check mo na siya bago ka pumasok dito sa ating pinaka-games naman. Okay po. So, yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. See you again sa aking next crypto vlog.